sila yung mga tao. Napakarami nilang ginagawa. Gusto nila lahat ng yung gusto nila lahat ng gusto nila ay mapili nila o mapasa kanila. Pero alam niyo sa mga pagkakataong ganito, labis tayo nalulungkot, labis tayong nagdadalamhati kapag mayroon tayong mga mahal sa buhay na iniiwan tayo o nawawala dahil malapit na yung araw ng Kapaskuhan. Dahil gusto natin kapag araw ng Kapaskuhan, masaya lang tayo. Ano po? Pero ngayong oras na ito ay nagdadalamhati tayo dahil yung kaibigan natin, yung kapatid natin, yung mahal natin sa buhay na si Kuya Rogelio ay nawala sa piling natin. Pero gusto ko pong malaman ninyo, mga kapatid, na sa mga ganitong pagkakataon, hindi lang lungkot yung kailangan at dapat maramdaman ng bawat isa sa atin. Una, tigit sa lahat, si Kuya Rogelio ay payapa na. Tama? Mayroon na siyang kapayapaan. Buti pa nga siya, wala na siyang problema. Hindi niya po problemahin yung mga inaanak niya na bibigyan niya sa Pasko. Pero tayo, maraming mga inaanak. Problema natin kung saan natin kukunin yung ibibigay natin sa kanila. Kaya ngayon sa oras na ito, ang gusto ng Panginoon sa atin ay hindi lang kalungkutan o puro iyak lang yung ating maranasan o puro sakit sa loob yung ating maranasan. Kundi gusto ng Panginoon na maranasan din natin yung kapayapaan na dulot ng kanyang kapangyarihan. Narinig niyo yung binasa kanina sa atin. Sa kabila ng malakas na bagyo na pinagdaanan ng mga alagad na ito, ay parang nakalimutan nila na kasama nila itong si Jesus. Na si Jesus na makapangyarihan sa lahat. Pero dahil hindi pa nila ito gaanong kilala sa kanilang buhay, nawala sila ng pananampalataya at natakot sila na baka mamatay sila doon sa bagyong sumalpok sa kanila o naranasan nila sa gitna ng lawa. Alam niyo mga kapatid, parang ganito rin sa buhay natin. Kahit wala tayo doon sa sitwasyon na yun, yung pangyayaring iyon parang nangyayari din sa buhay natin. Katulad ngayong oras na ito, para itong bagyo na dumating sa pamilya ng ating mga kapatid. Ano po, yung pamilya ni Kuya Rogelio. Bakit? Dahil meron silang masakit sa kanila na mawala itong si Kuya Rogelio. Kapag dinaranas natin itong mga bagyong ito sa buhay natin, magulo, masakit, malungkot. Pero alam nyo, hindi lang doon nagtapos yung kwento. Saan nagtapos yung kwento? Nung ginising nila si Jesus, tinawag nila si Jesus. Sabi niya, Jesus, baliwala ba sa iyo kung mapahamak kami? Parang ngayon sinasabi ng pamilya, Jesus, bakit ganito nangyari sa amin? Bakit nawalan kami ng mahal sa buhay? Nagpapasko pa naman. Okay, nare-realize natin. Sana ma-realize natin itong ganitong mga pangyayari. Hindi dahil sa nagdaranas tayo ng problema, ng bagyo sa buhay natin, ay lungkot na lahat yung ating maranasan. Huwag natin kalimutan na itong si Jesus ay makapangyarihan. Okay? Kaya anong ginawa niya nung panahon na yon? Pinatigil niya yung lawa. Okay? Tumahimik yung malakas na hangin. Okay? Dahil sinabi niya, tama? Dahil sinabi niya, tumigil ka, tumahimik ka. So sa pangalan ni Jesus, mayroong kapangyarihan. Kaya sa mga sandaling ito, kung nararamdaman natin yung lungkot, yung parang bagyo sa ating mga buhay, sa ating mga puso, lalo na yung pamilya ng ating kapatid na si Kuya Rogelio, ay alalahanin natin na sa pagtawag natin, sa pananalangin natin sa Panginoon ay mayroong kapayapaan. Amen? Mayroong kapayapaan. Mayroong katiyakan. Kaya sa oras na ito, yun ang mensahe ng Panginoon sa atin. Yung ipayapa natin yung kalooban natin. Lahat ipagkaloob natin sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya. Hindi siya sa inaakala ng mga lagay, hindi siya natutulog. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, alam na alam niya. Tumawag ka lang sa Kanya at patuloy na sumampalataya. Sabi niya, huwag kang matakot. Amen? At yun po yung mensahe ng Panginoon sa atin sa oras na ito. Pasalamatan natin ang Panginoon bagamat nangyayari yung ganitong pagkakataon. At sa oras na ito, marami tayong gustong sabihin sa Kanya o kaya naman sa Kanyang pamilya. Lalong higit yung Kanyang mahal sa buhay at mga kaibigan. Hayaan natin yung oras na ito ay ipagkaloob po natin sa kanila. Tatawagin ko lang po na po yung mga pangalan ng mga taong malapit sa ating kapatid na si Kuya Rogelio. Si Ate Janice po ay abalang-abala sa pagchat-chat sa akin kung ano yung ating gagawin sa oras na ito. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid, ay
nais niya na bigyan siya ng tinatawag natin itong eulogy. Okay, eulogy. Ito daw po yung mga magme-message para sa ating kapatid at sa kanyang pamilya. Unahin po natin sa kanyang mga kaibigan muna. Okay, sa kanyang mga kaibigan muna. Okay? Mauna tayo kay Kuya Mix.